Kaibigan, alam nyo ba na ang ating pambansang bayani ay nagsimula bilang isang simpleng bata? Isinilang si Jose Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Wow, ang haba ng pangalan niya, di ba? Siya ang ikapito sa 11 magkakapatid nina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Lumaki siya sa isang pamilyang may kaya sa buhay. Ang kanyang bahay na bato sa Calamba ay naging saksi sa kanyang masayang kabataan. Mahilig siyang maglaro, makinig sa mga kuwento ng kanyang ina, pagmasdan ang ganda ng kalikasan. Pero teka, hindi lang siya basta naglaro. Bata pa lang si Pepe, kitang-kita na ang kanyang pambihirang talino. Sa edad na 3 taon, natuto na siyang bumasa at sumulat sa tulong ng kanyang ina, si Doña Teodora. Isipin niyo yan, 3 taon pa lang. May sikat na kuwento tungkol sa kanya at sa isang gamugamo. Habang nagbabasa sila ng kanyang ina sa ilalim ng ilaw, isang gamugamo ang paulit-ulit na lumalapit sa apoy hanggang sa masunog. Itinuro nito sa kanya ang isang mahalagang aral tungkol sa pagsunod sa payo at ang halaga ng pag-aalay ng buhay para sa isang mas mataas na layunin. Amazing! Nang siya ay lumaki, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang mga unang formal na guro ay si Maestro Celestino at si Maestro Lucas Padua. Dito pa lang, ipinamalas na niya ang kanyang galing. Ipinakita niyang ang talino ay hindi nasusukat sa laki ng katawan. Ang kanyang pagiging henyo ay lalo pang nahasa. Dahil sa pagnanais na mapalawak pa ang kanyang kaalaman at makahanap ng lunas para sa lumalalang paningin ng kanyang ina, nagpasya si Rizal na maglakbay patungong Europa. Lihim siyang umalis ng Pilipinas noong 1882. Ang una niyang destinasyon, Espanya. Sa Madrid, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng medisina sa Universidad Central de Madrid. Kumuha rin siya ng pilosopya at letras. Nagsikap siyang matuto ng iba't ibang wika tulad ng German, French, English. Ang paglalakbay niya ay para sa bayan. Talagang kahanga-hanga ang kanyang dedikasyon. Naging aktibo si Rizal sa kilusang propaganda. Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Jaena. Sumulat siya para sa La Solidaridad. Ipinahayag niya ang pang-aabuso ng mga prail at ng pamahalaang Espanyol. Sino ang makakalimot sa kanyang dalawang obra maestra? Noong 1887 sa Berlin, inilimbag ang Noli Me Tangere. Ang librong ito ay naglantad ng katiwalian at kalupitan ng mga opisyal at prail. Isang malakas na sampal sa mukha ng mga mananakop at mitsa ng revolusyon. Dahil sa tagumpay ng Noli, isinulat niya ang El Filibusterismo, inilimbag sa Ghent noong 1891. Mas madilim ang El Fili at nagmungkahi ng himagsikan. Karugtong ito ni Crisostomo Ibarra, na bumalik bilang Simun. Ang layunin ni Simun, maghiganti at simula ng revolusyon. Ang dalawang nobela, naging inspirasyon at Biblia ng Katipunan. Matapos ang ilang taong paninirahan sa Europa, nagpasya si Rizal na bumalik sa Pilipinas noong 1872 sa kabila ng mga babala mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Alam niyang mapanganib ang kanyang pag-uwi, ngunit naniniwala siyang ang tunay na laban ay nasa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Ang kanyang puso ay nananabik na makasama ang kanyang mga kababayan at direktang tumulong sa kanila. Pagdating niya sa Maynila, agad siyang nakipagpulong sa mga taong nagnanais din ng pagbabago. Ang kanyang presensya pa lang ay nagbigay na ng bagong pag-asa at lakas ng loob sa marami. Isa sa pinakamahalagang ginawa niya sa kanyang pagbabalik ay ang pagtatatag ng La Liga Filipina noong Hulyo 3, 1872. Pag-isahin ang buong kapuluan, magbigay ng proteksyon sa bawat isa, ipagtanggol ang mga Pilipino laban sa karahasan at kawalang katarungan, isulong ang edukasyon, isulong ang agrikultura, isulong ang komersyo. Dahil sa pagtatatag ng La Liga Filipina, ilang araw lang matapos itong itatag, si Rizal ay dinakip ng mga autoridad na Espanyol. Walang tamang paglilitis, agad siyang ipinatapon sa Dapitan, isang liblib na bayan sa Zamboanga del Norte. 4 na taon siyang namuhay doon bilang isang exile. Ngunit imbes na malungkot at mawala ng pag-asa, ginamit ni Rizal ang kanyang panahon sa Dapitan para maging mas kapaki-pakinabang. Naging doktor siya ng komunidad, isang guro para sa mga kabataan, isang inhinyero na nagtayo ng patubig, isang siyentista na nakatuklas ng mga bagong spesi, at isang magsasaka. Wow! Ginawa niyang paraiso ang kanyang bilangguan. Nagtayo siya ng isang maliit na paaralan para sa mga batang lalaki, kung saan tinuruan niya sila hindi lang ng akademya kundi pati na rin ng tamang asal at pagmamahal sa bayan. Nagpractice siya ng medisina at ng gamot ng mga tao mula sa iba't ibang lugar, mayaman man o mahirap, nang walang bayad.
Ito ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan. Habang si Rizal ay nasa dapitan, sumiklab ang himagsikang Pilipino noong Agosto 18, 76 na pinamunuan ni Andres Bonifacio at ng Katipunan. Bagamat si Rizal ay hindi direktang sangkot, ang kanyang mga sinulat ang nagsilbing pangunahing inspirasyon ng mga revolusyonaryo. Dahil dito, idinawit siya ng mga Espanyol at pinaratangan na siyang utak ng rebelyon. Mula dapitan, pinayagan siyang maglakbay patungong Cuba para magsilbi bilang doktor, ngunit habang nasa biyahe, siya ay inaresto. Hinarap ni Rizal ang paglilitis sa Fort Santiago, ang mga akusasyon laban sa kanya, rebelyon, sedisyon, pagbuo ng mga illegal na samahan. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya at ng kanyang mahusay na depensa, ang desisyon ay nakatakda na. Siya ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Sa kanyang mga huling sandali, nanatili siyang matatag at kalmado. Sinulat niya ang kanyang huling tula, ang Mi Ultimo Adios, Huling Paalam, isang akda ng pag-ibig at pag-aalay sa Pilipinas. Sa umaga ng Disyembre 30, 1876 sa Bagumbayan, na ngayon ay kilala bilang Luneta Park, si Jose Rizal ay binaril. Ayon sa mga ulat, hiniling niya na barilin siya ng nakaharap, ngunit hindi ito pinahintulutan. Kaya't nang paputukan na siya, ipinihit niya ang kanyang katawan upang bumagsak ng nakaharap sa sumisikat na araw. Ito ay isang simbolikong kilos na nagpapakitang hindi siya isang taksil at namatay siyang may dignidad para sa kanyang bayan. Ang kanyang pagkamatay sa edad na 35 ay hindi naging katapusan kundi ang simula ng mas matinding pag-aaklas para sa kalayaan. Ipinakita niya sa buong mundo na ang panulat ay mas makapangyarihan kaysa sa espada. Mabuhay si Dr. Jose Rizal.